mga kapitbahay, pag-usapan natin, ano-ano ba yung mga requirements kapag kukuha ka ng building permit? Well, this may be different for different cities and provinces, but this one is in Cavite. If you're interested, please keep on watching. So, nagbigay sila sa akin ng mga requirements and sinulat ko na rin dito kasi meron ako mga notes na karagdagan. So, simulan natin sa pinakamadaling kuhain. Number 1 is yung barangay clearance. Kailangan 4 na kopya. Number 2 is yung bill of materials or specification signed and sealed by licensed architect. Next naman dyan is accomplished building permit forms. So, ano ba yung mga building permit forms? Meron dyan, kailangan mo yung sanitary or plumbing permit. Kailangan mo rin ng electrical permit, mechanical permit, and also yung 5 sets of building plan or documents. Recommended nila is in A3 paper, dapat signed and sealed then by the civil engineer. Wag na wag kalimutan. Kailangan din dyan yung land title, tax deck with latest tax receipt. Kailangan din 5 copies of structural design para sa mga 2-story buildings and above. And also the green envelope kasi dun mo ilalagay lahat ng documents. And dito talaga sa pinaka nahirapan ako is yung requirement ng DOLE, which is the Construction Safety and Health Program. If I'm not mistaken, it's the CHSP. Kasi I was trying to, ako na yung mag-fill up myself kasi gusto ni contractor na magpabayad ng liaison para na mag-fill up. Eh, super dali lang naman ng mga, if you fill out doon, kailangan lang ng mga numbers na hihingiin, ganyan. But every time I applied, parang may something wrong. Kaya, tumatakbo yung assessment nila dun sa form na isasubmit ko online ng 1 week. So, mag-apply ka or mag-fill out ka, 1 week after that, saka palang lalabas yung result. Tapos sasabihin lang is failed. So, nag-try ako ulit. I think hanggang nakatatlong attempt ako. So, 3 weeks, more than a month yon I guess. Kasi minsan, ang tagal din magbigay ni contractor ng information. Minsan, hinahanap pa nila and so on. Kaya, yun lang yung nakakainis on that part kasi, yun nga, kailangan pa sa kanilang bayaran yung pag-fill out nun, which is, I don't know, siguro meron talagang ganyan na kandakibot talaga, there's always bayad. So, ayun, no choice, I paid 6,500 for that, if I'm not mistaken, para lang mag-fill out ng specific form na yon para matapos na. And agad-agad, lumabas ang resulta. Ganon. So, okay na. Nakumpleto ko na, no? After mo yan makumpleto, magbabayad ka ng zonal fee amounting to 12,850 pesos. Next is, kailangan mo rin bumili ng 3 fire extinguisher. Nagbayad ako for 3,600 pesos. Buti nga hindi na sila nagre-require ng parang specific supplier for that. Kahit sino na. Basta yung merong resibo. And ano pa? Itong line and grade fees, electrical fees, plumbing fees, certificate of use, pinagsama-sama ko na dito. This amounted to 11,020.12 pesos. Nagbayad pa pala ako ng fire assessment amounting to 5,971 pesos. But I think meron lang siyang parang processing fee na 20 kaya nag-plus 20 ako. I'm not really sure pero ito yung sinulat ko dito sa aking notes. So, yun lang naman so far ang binayaran sa munisipyo to be able to apply for a building permit. Doon sa 6,500 para doon sa CHP, hindi yan sa munisipyo binayaran. Doon ko yung binayaran sa contractor kasi sila yung supposed to be mag-fill out nung form na yon. So, hindi yun binayad sa munisipyo. Very, very nice ng mga tao sa munisipyo. And napaka-seamless. Though maraming beses ako pabalik-balik, pero very helpful sila doon. Nakakatuwa kasi si Sir nag-entertain sa akin. Kind niya yung sentiment ng taga-malayo. So, ayun lang guys. Sana nakatulong itong aking video.
And on the next video, i-discuss ko na rin magkano ba yung magagastos para makomply itong mga permits na kailangan nila or mga plans na kailangan nila. So this one is for the side naman na ng contractor. So yun lang guys. Thanks for watching. If you want more contents like this, please do like and follow.